Naimbag na aldaw kada kayuan kakabsat and welcome back to my channel. President Bongbong Marcos, basang-basa ang plano ng grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Alam na alam ng ating presidente kung ano ang masasamang balak nitong si Alan Cayetano. Matatandaan po natin, itong si Cayetano ay galit na galit po kay President Bongbong Marcos. Kaya pinilit niyang makuha ang Senate presidency. Pero hindi ba, may lumalabas na video si Cayetano na sinasabi niya na napakadali daw para sa kanya ang makuha ang Senate presidency. Hindi daw niya kailangang ligawan yung 12 miyembro. Pero kung talagang hindi niya niligawan, ano itong lumabas na video ni Robin Padilla na pinatawag daw sila ni Alan Cayetano sa isang subdivision dyan sa Forbes Park yata at hindi daw nila alam kung bakit nagpatawag ng meeting si Cayetano. Yung pala sasabihin lang ni Cayetano na nasa kanila na daw ang bilang. Paanong bilang kulang pa si De La Rosa? Yung pala, nauto niya si De La Rosa para sumipot nung araw ng botohan para maalis si Senate President Tito Soto. Yan ba ang hindi nahirapan? Yan ba ang hindi nanligaw? Tinawagan mo nga lahat ng mga miyembro mo para mag-lunch or dinner sa lugar ninyo at doon lang nila nalaman kung ano ang pakay mo. Tapos yung taong nananahimik sa pagtatago, ginulo mo lalo ang buhay. Magulo na nga, natatakot na nga si Bato at anytime siya ay maaresto dahil sa kaso niya sa ICC, ay lalo mo pang pinahirap. So kung noon natatakot si De La Rosa, ngayon, doble, triple ang takot ni De La Rosa dahil alam niya, oras na lang po ang binibilang niya. Dahil kahit na saan siya magtago dito sa Pilipinas, matutuntun at matutuntun siya. Hindi ba nagkagulo na nga ang Senado dahil sa iyo, Cayetano? Tapos sasabihin mo na napakadali mong nakuha yung Senate presidency, sinungaling ka. Dinadaan mo sa padasal-dasal, sa paluhod-luhod. Pero tandaan niyo kahit ang mga demonyo pwedeng mag-cite ng mga Bible verses. At yan ang ginagawa ni Cayetano. Kaya itong mga balak nila dyan sa Senado, hindi po yan nakaligtas kay President Bongbong Marcos. Sabihin nyo man na tatahimik si Bongbong Marcos. Pero alam po niya lahat ng galawan ninyo. Kahit nasabihin pa ni Amy Marcos na huwag makialam itong si Bongbong Marcos sa Senado dahil meron po tayong separation of powers, bakit si Amy? Simulat sa poll, nung naupo si President Bongbong Marcos, hindi pa open si Amy Marcos na siya ay anti-BBM. Pansinin ninyo, lahat ng sinasabi ni President Bongbong Marcos, lahat ng panukala, lahat ng gustong gawin ni Bongbong Marcos, kinokontra ni Amy Marcos. O di mas lalo na ngayon, nung siya ay kumalas na kay PBBM, mas doble, triple na. Puro paninira, puro fake news. Sabagay, sino ba ang bestie niya? Hindi ba si Sara Duterte? Meron pang statement si Amy Marcos na may tangkang gawing walang kapangyarihan ang mga senador. Hindi po kayo inaalisan ng kapangyarihan, Amy. Hinahayaan nga lang kayo Pero siyempre, kapag nakikita na iba na yung balak ninyo, medyo may kademonyohan na yung inyong mga plano sa Senado, the President, as the President, kailangan magsalita. Ano, pababayaan na lang kayong babuyin ang Senado? Kaya kahit na anong sabihin mo na huwag mangialam si Bongbong Marcos, bakit kaya hindi mo na ikaw, tigilan mo muna ang pangingialam kay President Bongbong Marcos, baka sakaling tigilan ka rin niya. In fact, ngayon ko lang narinig na nagsalita si Bongbong Marcos against you. Ikaw, ang dami-dami mo ng paninira at fake news kay President Bongbong Marcos. Ngayon nagsalita siya at nagbigay ng kanyang opinion dahil tinanong siya ng mga reporters kung ano ang opinion niya sa mga nangyayari sa Senado. Sinabi niya lang yung opinion niya. May sinabi ba si Bongbong Marcos na kayo mga senador, ganito dapat niyong gawin? Hindi. Ang narinig ko lang parang may sinabi siyang get your act together or something to that effect. Hindi siya nangingialam, nagbigay siya ng opinion. Hindi tulad mo. Lagi kang nangingialam. Lagi kang nangbabatiko sa lahat ng ginagawa ni President Bongbong Marcos. Kaya the nerve na sabihin mong huwag mangialam si Bongbong Marcos sa Senado. So mauna ka. Huwag kang mangialam kay President Bongbong Marcos. Yan ang hirap sa inyo Kayo pwedeng batikusin si President Bongbong Marcos, batikusin ang kanyang gobyerno, pero kapag kayo na ang binatikos, na hindi naman batikos kundi opinion, nag-iiyak kayo. Kaya tuloy na sabi ni President Bongbong Marcos there are two kinds of politicians in my view. Those who are actually helping and those who are doing nothing but obstruction. Meron diyang obstructionist.
Walang ibang ginawa kundi manggulo. Lahat ng gustong sabihin ng administrasyon, mali, walang tama. At ang classic example niyan, si Amy Marcos. Wala nang ginawa si President Bongbong Marcos na tama sa kanyang paningin, na akala mo siya ang susi sa lahat ng problema ng Pilipinas, na akala mo silang dalawa ni Sara Duterte ang hulog ng langit para ayusin ang bansa. Then after Amy Marcos, nandyan si Sara Duterte, na wala nang sinabing maganda sa gobyerno ni President Bongbong Marcos. Kaya magsama silang dalawa. At isama mo na rin lahat ng mga DDS na walang makitang maganda sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Sila yung sinasabi ni Bongbong na obstructionist. Walang makitang tama. Hindi tulad ng mga ibang oposisyon. Binabatikos nila si President Bongbong Marcos, pero kapag may nakita silang okay para sa kanila, hindi sila mangingiming maglabas ng praises sa ginagawa ni President Bongbong Marcos. Hindi tulad itong mga obstructionist na to, lalo na itong mga Duterte senators. Wala silang makitang tama. Pwede ba naman yun? Walang ginawang tama si Bongbong Marcos? Aba, hindi tatagal si Bongbong Marcos sa pwesto niya kung sa tingin ng lahat ng Pilipino ay wala siyang ginagawa. Kayo lang yun. Kasi meron kayong masamang hangarin. Meron kayong agenda. Maitim ang inyong binabalak. Kaya kay Amy Marcos, kahit na anong sabihin mo, Amy, kayo-kayo na lang ang naniniwala sa sinasabi mo. In fact, meron kang mga kaalyado dyan, may mga abogado dyan sa circle ninyo na ayaw sa'yo. Alam na po natin kung sino yung mga yon. Ayaw nila kay Amy simulat sa poll. Dahil kung nagawang traidorin ni Amy Marcos ang kanyang kapatid at pamilya, di magagawa din niya yan sa mga Duterte. Pero sa ngayon, sa tingin ko, hindi gagawin ni Amy yan kasi wala na siyang ibang mapupuntahan. Kaya ngayon, ang style nila, sasabihin nila Amy at itong si Alan Peter Cayetano at nila Marcoleta na ini-isa-isa na daw sila. Sabi nga ni Cayetano nakita nyo po, yun pala plano all this time. Arestuhin, takutin, intimidate ang nasa majority. Either lumipat or ikukulong. Wala kaming problema na kasuhan. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag dyan ka, tutuluyan ka namin. Wala pa nga yung impeachment, ganyan na ang usapan. Tinan nyo, napakasinungaling nyo talaga Pare-pareho kayo. Isa pa tong si Marcoleta. Sinabi ni Senador Rodante Marcoleta sa isang interview na mayroon umanong dinaranas na pressure ngayon si Senador Jinggoy Estrada na naging rason kung bakit umabot na ito sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ani Marcoleta, halos minuto o oras-oras umano, kinakausap si Estrada na kumalas na sa majority block at lumipat sa solid block 11 upang mawala na ang mga kaso laban sa kanya. Sabi pa ni Marcoleta na maliban kay Estrada, maging si Senador Joel Villanueva rin umano ay nakakaranas ng gantong pressure. Alam mo Marcoleta, sabihin mo kung sino ang mga kumakausap sa mga to. Hindi na po pwede yan. Puro kayo mga intrigero at intrigera. Sasabihin mo, ang daming kumakausap kay Estrada, kay Villanueva, na lumipat na kayo at kapag oras na lumipat kayo, wala na yung kaso nyo. Ganun ba kadali yun? Basta mabubura? May investigasyon na? May warrant of arrest na? Halatang halata ang ginagawa ninyo Marcoleta. So ikaw, si Cayetano, si Amy Marcos, pare-pareho kayo ni script. Aarestuin daw kapag hindi lumipat. At kapag lumipat, wala na yung kaso. Kalokohan yan. Ginagawa niyong gago ang taong bayan. Hindi kami naniniwala sa inyo. Yung mga utu-utu nyo, mga DDS, yun ang utuin ninyo. Kayo-kayo na lang ang mag-utuan. So sa tingin ninyo, kakalas itong si Estrada at saka si Villanueva at kapag kumalas sila, mawawala yung kaso nila. Sige nga, hintayin natin. At ang gusto namin marinig sa iyo, Marcoleta, o sa iyo, Cayetano, o kay Amy Marcos, magsabi kayo ng pangalan. Puro kayo intriga Nagtatanim kayo ng intriga, sa bagay saan ba naman kayo aral? Di kay Digong, hindi ba si Digong mismo nagsabi, we plant evidences, we plant the intrigues. Kaya iyon, aral kayo kay Digong. Pero hindi na po umuubra yan. Kung magtatanim kayo ng intriga, sabayan ninyo ng ebidensya. Para maniwala kami, kung hindi, chismosa lang kayo. Pero alam nyo ba, meron pong isang DDS, isang abogado, na parang hindi naniniwala na ginikipit ng gobyerno itong majority block at sunod-sunod ang sampa ng kaso. Nabasa ko po dito sa Batas PH,
hindi ginigipit sa mga kaso ang Senate Majority members? Former presidential spokesperson Salvador Panelo said he does not believe members of the Senate Majority are being politically targeted by the administration following the filing of graft and plunder charges by the Office of the Ombudsman against Senator Jinggoy Estrada over his alleged involvement in the flood control kickback scheme. Sa interview kay Panelo, sinabi niya, the investigations and allegations against some majority senators began even before the lawmakers became part of the majority bloc, rejecting claims of political persecution. Sabi ni Panelo, hindi ako naniniwala na tinatarget daw ang mga miyembro ng majority kasi ang mga investigasyon na yan, ang mga paratang na yan, noong minority pa sila, nasimulan na yan. So, hindi mo pwedeng sabihin na ganyan. Maganda yan, whether majority ka o minority ka, kapag may mga ebidensya na gumawa ka ng pagnanakaw sa bayan, dapat talagang ihabla. Uy, very good, Salvador Panelo. Paminsan-minsan may naririnig naman akong tama sa sinasabi mo. O di ba nga, hindi pa naman sila majority. Naumpisa na yung investigasyon na yan. At huwag niyong kakalimutan si Bong Revilla, nasan ba siya? Di ba nakakulong? Saan ba siya nakaalyado? Di ba kay President Bongbong Marcos, tumakbo pa siya sa ticket ni Bongbong Marcos noong nakarang eleksyon. Nasaan siya ngayon? Nakakulong. Bakit? May ginawa di umanong anomalya. At diyan sa korte, patutunayan niya kung talagang wala siyang kasalanan. So, ganyan din dito sa mga majority senators na to. Panay ang iwas ninyo. Ang dali naman kayong barahin. Wala pa kayo dyan. Hindi pa kayo sama-sama. May mga kaso na kayong under investigation. Pero kung papansin niyo, halos lahat ng may anomalya, lahat ng may mga kaso, nagsama-sama sa majority block. Ano yan? Birds of the same feathers? Really? Flock together? So, ano kaya ang masasabi ni Amy Marcos dito sa pahayag ni Salvador Panelo? Ako, alam ko, correct me if I'm wrong. Noon pa man, ayaw ni Panelo dito kay Amy Marcos. Ewan ko lang kung nagbago na yung paningin niya kay Amy Marcos. Again, correct me if I'm wrong. So ngayon, ang style ng mga DDS na to ay ipinpoint lahat kay Bongbong Marcos na siya ang utak ng korupsyon. At kaya daw natatakot ang minority bloc dito sa mangyayaring Blue Ribbon investigations ay tatamaan ang minority, lalo na daw si President Bongbong Marcos. Yan na naman ang intriga eh. Patunayan nyo muna. At kung talagang merong kasalanan si Bongbong Marcos, alam nyo na kung anong gagawin ninyo. Dalhin nyo sa ombudsman. Kasi ngayon may immunity pa po ang presidente. O di ihanda nyo na yung mga kaso ninyo para pagbaba ni PBBM sa 2028, kasuhan nyo kagad. O kung gusto niyo, mag-people power kayo para alisin si President Bongbong Marcos sa pwesto niya. Akala nyo ba, hindi alam ni Bongbong Marcos lahat ng pinaplano ninyo? Ito po ang sinabi ni President Bongbong Marcos. Kaya minadaling kunin ang Blue Ribbon Committee, hindi yung mga nagnakaw talaga ang iimbestigahan, kundi ako talaga ang pakay na mga yan para may dahilan sila para patalsikin ako sa pwesto. Hanggang sa maabswelto ang mga sangkot sa flood control scandal kasi kaibigan nila magkakasabwat Politika yan. Di pa ba nahahalata? Kami, President Bongbong, halatang-halata na namin kung ano ang binabalak nito mga Duterte senators na to. Hindi po sila uubra. Ilang taon na nilang binabalak patalsikin ka sa pwesto. Hindi sila nagtagumpay. Ito pa kaya? Dugtong pa ni President Bongbong. Noong 2022 to 2024, may narinig ba kayo sa mga bibig nila na ako ang mastermind sa flood control scandal? Wala. Pagkatapos ko ibulgar yung mga kalokohan ng mga sangkot na politiko, akala nila ligtas sila. Pagkatapos ko sabihin sa SONA, ako ang ibinawit, di ba pati yun pinulitika? Sila yung nagnakaw, sa akin ibinato? Sila yung nagnakaw, tapos ako ang mastermind? People of the Philippines, ask yourself, nagtatrabaho ba talaga yung mga yan? Ito po ay sinabi di umano ni President Bongbong Marcos Pero kung ito ay fake news na hindi pala siya ang nagsabi, may katotohanan po ito. Tulad ng una niyang sinabi na kaya minamadali yung Blue Ribbon Committee dahil ang target nila si President Bongbong. At ito, tama, 2022, 2024, wala naman nagsasalita na si Bongbong Marcos ang ulo ng korupsyon. Nung inilabas niya lang
yung flood control anomalies. Biglang-bigla na lang, lahat nakaturo sa kanya. Gago ba si Bongbong Marcos na isisiwalat yung korupsyon kung siya talaga ang mastermind? Isip-isip naman. Pero siyempre, pag DDS ka, lusaw po ang utak mo. So, iniipit ba talaga, pinipressure ba talaga itong mga senador na to na may kaso para lumipat sa kabilang bakod? But again, Marcoleta, Cayetano, Amy Marcos, maglabas kayo ng pangalan kung sino yung mga kumakausap dito sa mga senador na to para sila ay bumaliktad. Para maniwala kami na totoo lahat ng sinasabi ninyo. Oy, again ano kaya ang masasabi ninyo dito sa statement ni Salvador Panelo? At huwag kayong pasisiguro na magtatagumpay kayo sa balak ninyong patalsikin si President Bongbong Marcos because that will never happen. Iniisip nyo pa lang, pinaplano nyo pa lang, alam na ni President Bongbong Marcos ang masama ninyong balak. Diyan kasi kayo madalas magkamali. Do not underestimate President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi nyo sa mga maiitim na balak ng grupo nitong si Alan Peter Cayetano? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Admina.